Magandang araw mga kaibigan. Advertisement muna tayo ha. May stock tayo ng dark chocolate. Dito kayo mag-order sa mga interesado 0916-90-00997. Limited lang po ang stock kaya first come first serve basis. Hindi po ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw at napakasarap, napakasustansya po ang dark chocolate. It's good for our health. Gusto ko lang ding matulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim nito kaya ina-advertise ko ang kanilang produkto. Okay. Ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong the political blogger. Nabotas Representative Toby Chanco must be thinking this narrative will absolve the president. He is wrong. That the president, ito kasi in-interview ng Billionaire News Channel, dating Congressman Braganza and dating presidential spokesperson Edwin Lacerda, in-interview nila si Congressman Chanco at ito, binanggit niya yung pribadong pag-uusap President, dating Speaker Romualdez at Toby Chanco. Nako, wala, bulilyaso si PBBM. That the President knew about the rampant looting of his first cousin, former Speaker Martin Romualdez and Saldico, and accosted them in a meeting in November 2024 where he or Chanco was present. Chanco only reinforced the widespread belief that PBBM was part of this syndicate. First, if he knew there was massive rip-off going on in 2024, why didn't President Marcos flag the leaks, so to speak, in the 2025 GAA in the face of loud opposition against the pork barrel from which the flood control scam drew its funding? Chanco has succeeded in proving that PBBM committed grave inexcusable neglect, to say the least, in affixing his signature to the most corrupt national budget in history. Second, why didn't he get the House to axe Romualdez right away if the premise is that it was the first time he knew about the looting of the treasury as Speaker and move quickly to dismantle the infrastructure for fraud and corruption in the flood control program of the government? PBBM is trapped in a quicksand. The more he struggles to extricate himself, the deeper he is sinking into the pit. The evidence is simply too overwhelming against him. Napanood ko po yung interview na yan. Tinanong si Congressman Chanco, are you willing to testify? Yes, sabi niya. Siguro, binanggit niya yon para lang ipakita na parang ayaw ni PBBM ang korupsyon. Kaya binanggit niya nga, pinagalitan nga niya na si Martin sa harap ko. Kailang hindi niya naisip na yung kanyang pagsalaysay sa nangyari, nagpapatunay na alam ni BBM yung nangyayaring kalukuhan sa Kongreso. Alam niya na. As early as November of 2024. Ito na yung budget deliberation Yung budget ng 2025, dinideliberate na. Alam na ni PBBM yung nangyari. Yung kanyang National Expenditure Program, chinap-chap na. Inalisan na ng pondo yung mga flagship programs ng Kaya tinawag niya ngayon si Martin na
Ilan bang bahay sa Forbes Park ang gusto nyo? Ilan bang eroplano ang gusto nyo ni Saldico? Bakit nyo inalisan ng pondo ang aking mga flagship programs? Subway, PNR Railways at iba pa. Bakit nyo inalisan? Ibalik nyo. Oh. Anong sagot ni Romualdez? Yes, ibabalik namin sa Baykam. That was the usapan. Anong nangyari? Hindi ibinalik sa Baykam. So, dito mo, lantarang sinuway, sinuway Bisaya, lantarang disobey ni Romualdez yung utos ng Pangulo na ibalik niya ang mga kinuha nilang pundo. Kasi yung flagship program ng Pangulo, inilagay na ni Romualdez at Saldico doon saan program. Ang pinondohan na ngayon, yung mga flood control projects nila. Kaya yung meeting na yon, ang nakita kong gusto ng Pangulo is maibalik yung mga pundo. Ay nag-promise si Romualdez, ibabalik sa Baykam. Natapos yung Baykam, hindi ibinalik. Alam na pala ng Pangulo na ganun, bakit pa niya pinirmahan yung budget? So ito, opinion ko lang ha. Nakita ko kung gaano kahina ang Pangulo kay Romualdez. Mas makapangyarihan si Romualdez at Saldico dahil ang nasunod yung gusto nila. Ang Pangulo, despite the fact na pinatawag niya na si Romualdez, hindi pa rin sinunod. Walang ginawa ang Pangulo. Nagbeto siya. Ilan yung bineto niya? Ang liit. Pinagmalaki pa niya na nagpuyat daw siya. Binasa niya yung 4,057 pages. Pumirma siya ng most corrupt budget in history. Again, opinion ko lang ito. Lalong nagpapakita ang kahinaan ng Pangulo sa harap ni Martin Romualdez. Mas makapangyarihan si Romualdez kasi nasunod yung gusto ni Romualdez. Bakit kaya nagkakaganon? So, kung matuloy ang impeachment laban kay Pangulo na ito ang basihan, magte-testify kaya si Congressman Toby Chanco. Kasi napakalaking ebidensya ito. Dahil alam na in advance ng Pangulo yung ginagawang kalokohan ni Saldico at Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero mapag-ilisan aman o ito sila. Di ba? Ang sarta ka ba? Wala na na. Bakit ka nabidyoan ano ba? Ay, katak serious. Bet, yan na. Katuloy ang sila. Napiko pa sa langsang ko ba? Bali na ako may gay na da. Oh, sige. Ayan. Og karon nindot na gid kayo ang ilang balay. So nakabalay na gid ka. Wala na gid ko. Nindot na gid kayo oh. Salamat po sa Ginoo nga Oh. naka
Salamat sa Ginoo nga og sa nag-sponsor ani nga og nagatan sa video nga nakabalay na gid ko. Oo. Salamat pod kayo. Salamat. Pinakasalitan.